Lantan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Okay. So, may napansin ba kayo kanina? Wala kayo napansin? Ako may napansin ako eh. Kasi tumayo na ako kanina at mag-uumpisa na ako. Ay nakita ko may mga bata kakanta pa pala. Kaya napaupo na lang ako. So, kasi tapos na yung tapos na yung kaninang praise and worship eh. Kaya akala ko, ako na. So, ngayong umaga, ay nais kong ipaalala sa inyo. Ang araw ng, ang buwan ng September ay anong buwan yan? Kung inyong natatandaan. Ha? Alam ko na ho yun. Alam mo na ho yung birthday ko. So, ibig sabihin sa ating ginagawa, pagbuwan ng September, di ba? Yung Mission Sunday. So, pagpasensahan nyo na ako, walang nagpaalala sa akin na dapat pala ay ngayon yung Mission Collection. Pero hindi pa naman po huli. Kaya nga ibinabalita ko sa inyo at pinapaalala ko sa inyo, huwag niyong kakalimutan sa Sunday. Wala na po tayong second collection. Yun na po yung first and last nating collection ng Mission Collection para sa taong ito. Kasi karaniwan, ginagawa natin yan 2 linggo eh. Kasi yung iba ay minsan wala. Pero ngayon, gawin natin sa linggo na lang. Lahat-lahat na yon. Hahasiin yan ng mga treasurer ng bawat iglesia at ito ay ipapadala sa national. So, yun yung isang bagay na nagkulang. Sino ba nagkulang? Minsan gagawa tayo ng paraan o yung dahilan. Pero dapat, kasi nga, yung paalala, hindi ako na paalala. Nasa bulletin board naman yan. Pero, paumanhin na lang. Okay, so, ngayong umaga, nag-Sunday school ba kayo? Nag-Sunday school ba? Sige nga, kung nag-Sunday school kayo, ano yung ating topic ngayon? Ha? Okay, so sige, mamaya malaman natin yan. Tatawag ako ng isang kalalakihan, kababaihan, kabataan. Kabataan. Siguro, sama natin yung maliliit na bata. Wala na. Ayis. Halika rito. Sige. Halika. Ayan. Kabataan. Ito, hindi pa kabataan to eh. JC, halika rito. Halika rito. Titignan ko kung nagsa-Sunday school ka. Kababaihan. Kababaihan. Sino yung malakas ng loob na nag-aral? Ayun, si Cynthia. Hindi, ikaw na. Tumayo ka eh. Tumayo ka eh. Kaya ikaw na. Hindi ka na. Kala ko nga, talagang ka eh. Tumayo ka para pumunta rito. Ang kalalakihan. Kalalakihan. Sino ba yung kalalakihan pwede kong tawagin diyan? Sino? Si Cynthia? Hindi dapat? Titignan ko kung nakuha niya, kung umattend siya talaga. Okay, so sino pa ang
kalalakihan. Siguro, L. Si L? Okay lang yan. Sige. Hindi siya nag-Sunday school. Kahit hindi nag-Sunday school. Madali naman yung tanong natin eh. Okay. Tanong natin, ano yung ano yung tanong ko? Alam nyo, dumadating sa buhay talaga, no, pag tumatanda. May time na gusto mong sabihin, ayaw lumabas. Okay, ito na lang, naalala ko na. Ano yung pinakamahalagang utos ng ating Panginoon? Ano yung dalawa? Dalawa yun di ba? Dalawa yun. Ano yung pinakamahalagang utos? At ang sabi doon, kapag nasabi niyo yun, yung 10 utos na nagawa nyo na. Okay, so sige. L, ano yun? Tama po yun. Kaya may kulang eh. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong buhay mo. buong puso. Kaluluwa at lakas. Okay. JC, tama ba yun? Tama ba yung sinabi ng ating Tatay L? O ano yun? Sige, kung may kulang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, kalakasan at isip at ibigin mo din ang kapwa mo ng gaya ng sarili mo. Okay, okay. Ayos. Ibigin mo ang Panginoon sa buong puso, buong kaluluwa at buong isip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Aha, okay. So may kulang eh. May kulang dun eh. So sige. Tingnan natin yung teacher kung talagang nagturo kanina. Pastor, ano gusto mo ba? Yung verse o yung buod? Basta yung verse, yung dalawa, ba naging dalawa na lang yun? Apo. Ano yun? Ako nagturo kay JC. Yun na rin po yun. Okay, okay. Bigin mo ang Diyos na yung Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Okay, so yun po. Yung iba nagkulang lang, pero nakita natin, isang bagay na kailangan talaga ay alam natin yung bagay na iyon. Sabi nga doon, sige po, makakaupo na po kayo. Maraming salamat po. At tinest lang natin, kung yung iba ay nag-Sunday school, tapos kahit hindi nag-Sunday school, at ito ay dapat alam nila. Ayan, no? Sabi nga, ang utos, di ba, sabi doon nung araw, doon sa kautusan, yung 10 utos. Pero nung panahon ng ating Panginoon, siya ang nagsabi na naging dalawa ito. Bakit naging, bakit naging dalawa? Gusto niyo ba tumawag uli ako? Gusto niyo, ayaw kayo tumingin sa akin. Bakit ba naging dalawa? Bakit naging dalawa na lang ba? Siyempre, tumitingin ka ba sa akin? Okay, bakit naging dalawa? Okay, hindi na natin hindi na natin itatawag tayo. Baka sa isang linggo, hindi na kayo pumunta. So, ibig sabihin, di ba, yung ibinigay na 10 utos, di ba, kay Moses, ng ating Panginoon, ay 10. Actually, hindi naman 10 yan. Marami pang mga utos na itinuro. Ito ay naging dalawa sapagkat yung first 4 na utos, it pertains the love yung ng Panginoon. Dapat yun yung the love ng isang tao sa Panginoon. Diba? Tingnan nyo, yung first 4, it pertains doon sa pag-ibig ng tao sa Diyos. At yung 5 to 10, yung pag-ibig naman natin sa ating
kapwa. Okay? Kaya naging dalawa na lang. Na-sum up yun. Diba? Na-sum up yung bagay na iyon. Kaya sabi, ang pinakamahalagang utos ay ano? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan at pag-iisip. Pangalawa, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabihin, paano mo ba iniibig ang iyong kapwa? Paano ba iniibig ang iyong sarili? Yun eh. At hindi mo ito magagawa kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Diba? Diba? So ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay tungkol nga doon sa inyong pinag-aralan, doon sa The Good Samaritan. Diba? The Good Samaritan. Okay? So, sige. Ayan. Ang title is, Who is my neighbor? O, in Tagalog, sino yung iyong kapwa? No? Nakita natin yan sa Luke 10:29. At dyan iikot din yung ating pag-aaral. Diyan natin makikita yung nais ng Panginoon na maging tayo. Sino ba yung ating kapwa? Ayan. Makikita rin yan sa Luke 10:25-37. The Good Samaritan. Ayan. Ating hahapyawan yung mga pangyayari. Hindi ko naman lahat yan ay sasabihin. Ang sabi doon sa Luke 10:25-26, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Sabi niya, Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? No? Tinanong niya ang ating Panginoon, pero tingnan ninyo ang sagutuan ng ating Panginoon. What is written in the law? He replied, how do you read it? Diba? Mapapasin natin diyan, nagtanong yung expert of the law, sabi dyan, yung skriba. Nagtanong itong skribang ito, at ang sabi niya, paano ba ako nakita nyo, binalik ng ating Panginoon, ang tanong naman yan, what is written in the law? How do you read it? Sabihin, kung ikaw ay expert, o bakit ko ba hawak to? Hindi niyo namang pinansin. Ayan. So kung isipin natin, nagtanong tong expert sa ating Panginoon. Kung isipin natin, sinusubok niya ang ating Panginoon eh. Kaya sabi alam ng Panginoon, na dapat kung ikaw ay expert, dapat alam mo yan. Kaya ang tugon ng ating Panginoon sa Kanya, ano ba yung nasusulat? At maaari sabi niya ano ba yung pagkakabasa mo dito? Ano ba yung pagkakaintindi mo dito? So alam ng Panginoon, alam mo yan. Pero bakit mo ko tinatanong? Diyan sa bagay na iyan. Di ba? Binanggit na ng ating Panginoon Di ba? Doon sa, yung ating palaging pinag-aaralan, doon sa Deuteronomio 6:4 o 6:5 ba yun? No? Ibigin mo ang iyong Diyos, mga Israelita. At magkakaroon ka ng buhay. Kaya nakita natin diyan na ang Panginoon talaga natin ay alam lahat ng mga bagay. Ayan, sa 27, he answered. Ayan, sabi nung expert, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Love your neighbor as well, as yourself.
So dito, sabi nga, kung mapapansin niyo yan, sinabi yan sa Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, at sabihin natin doon sa Deuteronomio 6:5. Oh, mapapansin natin, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon kung paano natin iibigin ang ating Panginoon. No? Buong puso. Pag sinabi mo buong puso, na nakilala mo ang ating Panginoon, sa lahat ng ating ginagawa, dapat buong puso. Di ba? Dapat buong puso. Kasi ang puso kasi, di ba, ito yung ipinakita sa ating mga buhay, yung puso, yung pinakamahalaga sa parte ng ating katawan. Di ba? At yung isip, pwede nga sabihin ng ating Panginoon, buong puso lang eh. Pero dinagdag pa niya, yung with all your soul, yung kalakasan, yung iyong pag-iisip. Sino ba ang nagbigay niyan? Ang lahat ng iyan. Di ba ang Panginoon? Di ba? Hindi ba ang Panginoon? Kapag nagkasakit tayo sa puso, ngayon maraming may sakit sa puso eh. Di ba? Ako, isa na ako doon. Yun. Pero ano lang, yung akin naman eh, hindi ganun konti lang. Pero meron. Nabanggit ko na sa inyo ng araw yan. So yun. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat nandoon yung puso nating ginagawa. Mga kapatid, ano ba yung nagiging dahilan? Kasi sabi ko nga kung buong puso ninyong iniibig ang ating Panginoon, yung araw ng linggo, paano ba natin ibinibigay ang ating sarili para sa Panginoon? Ano ba yung dahilan o yung mga dahilan kung bakit minsan ay lumiliban tayo? Diba? Bakit minsan wala tayo dito sa ating templo? No? Kaya yun yung yun yung maisipin na sabihin natin ano bang pag-ibig mo? Hap-hap lang ba? Patsap-tsap lang ba? Pag nagustuhan mo lang ba? Sabi, buong puso buong puso mo sambahin ang iyong Diyos. Lalong higit sa araw na itinakda niya para katagpuin natin ang ating Panginoon. Diba? Ilang beses binanggit yan Kaya parang paulit-ulit na sinasabi, pinapaalala ng ating Panginoon sa atin yung kanyang pinakamahalagang utos na iyan. Ang pangalawa nga, yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa verse 28, ang sabi ng ating Panginoon, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. So, ibig sabihin doon, nalaman mo yung law, sinabi mo ito, at sinagot mo ang Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, gawin mo ito. At ikaw ay mabubuhay. Diba? But he wanted to justify himself. Ito yung skriba o yung expert. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Alam niyo, wala na lang masabi yung expert Kasi, bakit? Ayaw niya lumabas na kahiya-hiya siya. Di ba? Ayaw niya lumabas na kahiya-hiya siya. Biro mo nga naman naturingang expert ka. Pinag-aralan mo yung kautusan. Di ba?
Pero yung maliit na bagay na iyon ay nalaman ng ating Panginoon. Sinusubok siya. Sinusubok ng expert ng ating Panginoon. Ano, nanguhuli lang ba siya? No? Nanguhuli lang ba siya? Kaya sabi dito, nung natauhan siya noong sinagot ng ating Panginoon yung tanong niya at binalik sa kanya ng Panginoon, yung tanong niya, ay natauhan siya. Kaya ang sabi niya dyan, that he wanted to justify himself. So we asked Jesus, who is my neighbor? Ayan. No? So, sino nga ba ang ating parang kung tagalogin natin yung neighbor is kapitbahay. Pero ang sabi doon, sino nga ba ang iyong kapwa? Ayan. Di ba? Sino nga ba ang ating kapwa? At dito, nung itinanong ito sa Panginoon, ay ito yung nag-ano na siya, di ba? Nag-discuss na siya, nagsabi na siya, mayroong 3 tao na kung saan ay nakita, hindi ko na sasabihin lahat, ay sabi nga ay nakita na nakahandusay. Una, sino? Nakakita yung saserdote. Ang saserdote ay ito yung kay Moses, di ba? Naklana yung si Moses. May kapatid siya na si Aaron. At yung nagiging mga saserdote ay doon sa linya ni Aaron. Di ba? So, nung nakita niya yung tao nakahandusay, no? Sabi doon ito ay binugbog at wala nang damit. At sabi doon parang patay na noong patapos ng mga pangyayaring iyon. Nung nakita ng saserdote, ano ginawa? Lumihis ng daan at tinignan lang. Tinignan lang. Okay. Pangalawang dumaan ay itong Levita. Levites. Ang Levites ay ito yung nasa lahi ni Levi o yung sa anak ni Jacob, di ba? So, lahat ng lahi na noon, ng mga Levita, yun yung nagsiserve sa temple. Nagsiserve sa temple. Ano ang ginawa niya nung nakita niya yung nakahandusay na taong ito? Tinignan lang niya at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Kung tinignan natin, sabihin natin parehong naglilingkod sa Panginoon Di ba? Pero nung nakita nila ang taong ito, ang ginawa lamang nila, kung isipin natin, tinignan na lang. Tinignan lang. Kung isipin natin, yung kanilang mga sinasabi, yung mga salitang itinuro ng Panginoon sa kanila, hindi nila ginagawa. Wala yung action. Diba? Wala yung action Diba? Tayo kaya, makakita tayo ng ganon. Baka siguro isipin natin, ay, hindi ako makikialam dyan. Baka madamay ako dyan. Diba? Pero, sabi doon, itong the Good Samaritan, nung nakita niya ito, sabi, binuhusan niya ng alak at langis, tinalian, ano may yung sugat, at ito ay dinala niya sa isang bahay panuluyan. Diba? At ang sabi niya doon, ay doon sa may-ari ng panuluyang iyon, nagbigay siya ng 2 denaryo, at ang sabi doon, ikaw na bahala sa taong ito, at anuman ang iyong magastos, pagbalik ko,
babayaran kita. Di ba? So, yun yung katanungan Tatlo yung dumaan, pero yung dalawa, alam nila yung dapat nilang gawin, pero hindi nila ginawa. At ito yung Samaritan, ito yung Hudyo na hindi purong Hudyo. Tandaan niyo yun. Ito yung Hudyo rin siya, pero hindi purong Hudyo. Di ba? Kaya, kung isipin natin sa buhay natin, nasa atin ang salita ng ating Panginoon, pero minsan, ginaganap ba natin ang mga bagay na ito? Hindi lamang kaalaman kasi Di ba? Well, mahalaga din yung kaalaman. Pero sabi ko nga, ang pinakamahalaga ay yung iyong pagtugon sa ano yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin. Balikan ko yung sabi niya, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso. Sa ating pagsamba, ano ba yung intensyon natin? Ano ba yung intensyon natin? Masamba ba tayo? Kasi, sinabi ng magulang, simba kayo. Ano linggo ngayon? Di ba? Yung iba naman, may responsibilidad na dapat sila nandoon. Well, kanya-kanyang dahilan ang ating masasabing, ito yung sinasabi natin. Pero dapat gawin mo ito sapagkat yung Diyos na ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, hinubad yung kanyang pagka-Diyos, at palagi ko ito sinasabi, di ba? Hinubad ang kanyang pagka-Diyos at iniwan ang kanyang pagka-Diyos at binigay ang kanyang sarili na ipako doon sa cross upang tubusin ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ito yung isang bagay na dapat nating isipin na ginawa ng Diyos ito? Diyos na walang kasalanan. Na ibinigay niya ang kanyang sarili upang tubusin lamang ang kasalanan ng sangkatauhan. Yung sinasabi mong kasalanan ay yung kasalanan ni Adan at ni Eva, di ba? Pero mula nung nangyari yon, kung babalikan natin, ano ba yung sinabi? Bakit ba namamatay ang tao? Dahil doon sa kasalanan ng ginawa nila. At mula nung, sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life in Christ Jesus. Di ba? At mula noon, minana na ng sangkatauhan yung kasalanan iyon. Kaya sabi doon pumasok dahil doon sa kasalanan nila, pumasok ang kamatayan. Kaya yun na yun Hindi na tayo makakaligtas doon sa kamatayan iyon. At lahat tayo ay mamamatay. Pero ang sabi ng ating Panginoon, meron siyang gift. Bagamat ang tao ay nagkasala at nandun na yung kamatayan, pero hindi manatiling sa kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo. Napako doon sa cross at sabi doon, lahat ng ating mga kasalanan noon, ngayon, gagawin pa, pinatawad na ng ating Panginoon. Diba? Kaya, kung nanamnamin nyo lang yung ginawa ng Diyos na ito, hindi ba karapat-dapat naman na ibigay natin
ang ating sarili sa Panginoon at maglingkod tayo. Kaya sabi doon ibigin mo siya. Ibigin mo ang Diyos na ito ng buong puso. Sapagkat ang Diyos na ito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nalaman ng lahat ng mga bagay, nagpakababa siya para sa bawat isa sa atin. Kaya isipin niyo, magsisimba ako, maglilingkod ako, para saan? Dahil doon sa ginawa ng Diyos na ito sa ating mga buhay. Balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina. Ang tanong, sino ngayon ang aking kapwa? Diba? Yun yung tanong doon Who is my neighbor? Who is my neighbor? Ang lahat ng tao ang ating kapwa. Diba? Ito yung tanong Ang lahat ng tao ay ang ating kapwa. Ang lahat ng nangangailangan. Diba? Kaya nung isang taong ito, nangangailangan siya ng tulong. No? Pero yung the Good Samaritan ang tumulong sa kanya. Diba? Kaya lahat ng mga tao ang ating kapwa. Sabi, di ba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ang mga tumutuligsa sa iyo. So, lahat kapwa natin. Ang tanong paano ba natin tinutulungan ang mga tao? Kapag ba may lumapit sa atin, di ba? Siya may lumalapit sa atin di ba? Well, anumang kailangan nila, ay kailangan nandun ang pagtulong. Kung ano yung meron ka na maitutulong, tulungan mo siya. Di ba? Di ba? Di ba, meron yung pag lumapit sa iyo ng gabi o hating gabi ang isang tao. Sabi doon, huwag mo nang ipagpabukas. Kung bibigyan mo rin naman, bigyan mo na ngayong gabi. Kasi yun ang kailangan niya nung gabing iyon. At kung iniisip mo naman, tulungan din naman siya. Pero pababalik ko pa kinabukasan. Huwag na. Ngayon na. Ngayon niya kailangan Diba? Diba? So, kung isipin naman natin, lumalapit sa atin, pag-usapan natin yung mga pagpapautang. Diba? Pag nagutang po tayo, bayaran. Bayaran. Kasi lumapit tayo, nangutang tayo Diba? Pag hindi niyo binayaran, may tatak na kayo. May cross na kayo sa Kanya. Pero ang sabi ng Biblia ng ating Panginoon, kapag kayo ay nagpautang, isipin nyo na lang, ito ay inyo nang ibinigay sa Kanya. Di ba? Huwag mo nang asahan na babalik pa. Minsan, yan ang nagiging problema ng isang iglesia tungkol doon sa pagpapautang. Di ba? Isa sa mga problema yan Kaya ako minsan, pag may lumapit na hindi ko kayang pahindian at kung hindi naman kaya ng aking bulsa, nasabihin ko sa kanya, ito yung aking ibibigay ko na lang sa iyo yan. Pero kung hindi ko kaya yung hinihiram mo sa akin, ito yung akin na kayanan.
pero ito ay bigay ko na sa iyo. Di ba? Ibig sabihin, huwag natin pahindian. Di ba? Kung ano yung meron ka, bigyan mo siya. Di ba? Ano pa? No? Sabi ko nga di ba sabi natin, mahirap yung gusto mong magbigay, pero wala ka namang ibibigay. Tapatin mo siya. Tapatin natin siya. Ano mo, pasensya ka na. Ito lang ang akin eh. I mean, wala talaga akong pera eh. Pero kung ano yung, sabi ko nga, kung ano yung meron ka na kahit konti, bigay mo sa kanya. Kasi nangangailangan siya, di ba? Nangangailangan siya. Kasi sabi doon, lahat tayo ay tumulong sa ating kapwa. Di ba? Lahat tayo ay tumulong sa ating kapwa. Sabi naman ng isa, pastor, balita na po yan na pag nangutang ay hindi nagbabayad. Minsan may ganun eh. Pastor, alam niyo, yung mga bagay, isipin natin, madi-discern naman natin, di ba? Madi-discern naman natin. Kung tingin natin, palagi na lang siyang ganun. Ano? So, pag ganun, maaari tapatin mo siya. Tapatin mo siya. Na kapatid, nababalita ka na ganun ka. Well, totoo yun. Tapatin mo na siya. Pero, tulungan mo pa rin. Pero, paalam natin. Kasi hindi natin siya matutulungan doon sa anong mga bagay kung hindi natin siya pagsasabihan. Di ba? Di ba? Kasi nagiging habit na niya yun eh. Nagiging sakit na niya yun. Alam na niyo, ang pinakamahirap nga, pag yung nangutang, di ba? Pag nangutang, ini-expect nung inutangan mo, bayaran mo siya. At kung hindi mo ma-meet yung deadline, ano inaasahan nung nagpahiram? Halimbawa, ang sabi mo, sa katapusan ng buwan, babalik ko. Dumating na yung katapusan ng buwan, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Kasi wala kang ibabalik. Ano yung ine-expect noong nagpautang? Katapusan? Uno na, ados na, wala kang ginagawa. Sige. Yung mga nagpapautang. Hindi, biro lang. Ano ang ine-expect ninyo? Yun. Di ba? Yung consolation nung nagpautang. Pambihira naman eh. Nung nangailangan siya eh. Pinahiram ko. Nung natapos na yung deadline, wala man akong narinig. Nasabi dito, kausapin nyo man lang. Kung talagang wala eh. Di ba? Kung talagang wala eh. Kapatid, pasensya ka na. Nasubo ako eh. Hindi ko na-meet yung deadline eh. Pero, pipilitin ko na bayaran ka. Bayaran ka. So, okay na sa nagpahiram yun eh. Ay, salamat naman kahit papaano na naalala. Hindi man nabayaran. Nagpaalala siya. Humingi siya ng dispensa. Yun po eh. Yung mga nagpahiram ng ganun, iisipin nun, well, kung talagang wala naman talaga, okay na rin. Diba? Okay na rin. Ang pinakamahirap nga yung meha, meho, wala eh. Diba? Meha, meho, wala eh. So, yun po yun. Maging maingat po tayo sa
papahiram. Ano? Maging maingat po tayo doon. Ano pa po? Okay. Sa buhay nating ito, mas lalo sa panahon natin ngayon, mas lalo na yung mga hindi Kristiyano, ay talagang napakahirap ng buhay. Mapalad po tayo at nasumpungan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Bagamat hindi ako naniniwala na kung kayo ay kulang sa marami mga bagay, ay hindi kayo pinagpala ng Panginoon. Huwag niyo isipin yun. Kasi ang mga bagay na iyon, mga material na bagay, ay lilipas. Diba? Pero kapag kayo'y may pangangailangan, alam ninyo na mayroong isang Diyos na sa pamamagitan ng inyong pagtawag sa Kanya, naroon ang pakikinig ng ating Panginoon at naroon ang pagtugon ng Panginoon doon sa inyong kahilingan. Di ba? Mas mahirap yung hindi Kristiyano, hindi alam ang gagawin kung dumating ang mga bagay na para bagang napakahirap sa Kanya. Ano? So, kaya sa buhay natin, yung kapwa po natin, ang kapwa po natin ay una, yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Diba? Yun po yung ating kapwa eh. Kasi sabi doon, lahat ng tao ay ating kapwa. Diba? Kaya dito makikita, for example, yung isang taong ito na hindi Kristiyano, lumapit sa isang Kristiyano. Diba? Kasi maaaring alam nila na, ito, maka-Diyos tong taong ito eh. Tutulungan ako nito. Diba? Diba? So, kaya, maging handa ka tayo sa bagay na iyon. Pag may lumapit, bigyan nyo kahit konti. Kung kaya nyo namang bigyan, ibigay ninyo. Diba? At sabi doon, nakikita ng ating Panginoon ang bagay na iyong ginawa sa iyong kapwa. Hindi naman lalapit yan sa inyo eh. Kung alam nila, actually alam nila kahit papaano, may pag-asa siya kapag lumapit sa inyo. Paano naman yung parehong Kristiyano? Paano naman yung parehong Kristiyano? Lumapit ka sa iyong kapwa Kristiyano. Diba? So, ganun din po. Ganun din. Sinabi ko na kanina, yung dapat natin gawin eh. Kasi kapwa-tao yun eh. Nangangailangan iyon. Nangangailangan yun. At pag lumapit sa iyo, isipin natin, kapwa ko ito eh. Nangangailangan ito. Humihingi ito ng tulong. Diba? So, kaya yung mga kapwa Kristiyano, paalala ko, pag may lumapit sa inyo, tulungan ninyo. Kapag may utang, tulungan ninyo. Pero kapag hindi nagbayad, ay dapat humingi kayo ng dispensa. At isipin na lang natin na ito ay ipasa Diyos na natin. Kasi kesa ito ay isipin pa natin, baka magkasakit pa tayo. Ano yun eh, parang learning sa atin yung bagay na yun. Pero ako naman yung isang Kristiyano na nagkulang sa aking pagbabayad,
ay sikapin natin. Yun eh. Sikapin natin na maibalik yung hiniram natin sa mga taong ating pinagkakautangan. Alam nyo, sino ba yung ating kapwa? Yun yung tanong eh, no? Sino? Who is my neighbor? Alam ninyo, ngayon ay Mission Month. Itong mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ito yung ating kapwa eh. Di ba? Ito yung mga tao na naghihirap sa panahong ito. Sila po ay ating kapwa. At kapag ito ay nadalhan mo, nahatiran mo ng mabuting balita ng kaligtasan, Aba, ang tanong ko sa inyo, nung kayo ay hindi pa mananampalataya, noon yon. Ngayon, ano na ang inyong kalalagayan sa buhay? Di ba? Ano na yung kalalagayan ninyo sa buhay? Paano kayo pinagpala ng Panginoon? Ano? Di ba? Yun yung mga bagay na kaya tayo naglilingkod eh. Ano? At gusto naman natin, yung ating, sabi ko, babalikan natin yung ating kalalagayan noon. Pero nung tayo ay nakakilala at naranasan natin yung biyaya ng ating Panginoon, hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoon. Hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Eto na kayo ngayon. Ano yung dapat nating gawin? Sabi ko nga, di ba, pala ang aking naisin nga, di ba? Huwag tumigil doon sa kayo lang ang nakakilala. Sabihin, ibahagi nyo yan. Ibahagi nyo yan. Sabi ko nga, palagi kong sinasama, isa lang. Di ba? Isa lang ang madala nyo sa isang taon. No? Kung tingin nyo, talagang isa lang ang kaya ninyo sa buhay ninyo. Wala akong magagawa. Pero at least, mag-aim kayo ng isa lang. Di ba? Narinig ko kanina doon sa Bible study ng mga adulte. Ang tanong doon may katanungan sila, paano daw yung mga nasa ibang lugar na naghihirap? Di ba? Na naghihirap, bagamat sila ay Kristiyano doon, sila ay ating kapwa din. Ano? Paano natin sila madadalhan ng mabuting balita ng kaligtasan? Naghihirap sila, kaya yung ating gagawin sa isang linggo, yung ating mga offering, makakatulong po ito. Diba? Sa mga gawaing pagmimisyon. Diba? Kaya sabi ko, lahat mayroong pupuntahan yan eh. Kabahagi tayo sa gawaing ito. Yung lugar po, naroon ba yung permit ng babalikan ko, sa aking pagtatapos, ay gusto kong balikan yung ating ini-aim. No? Ini-aim po natin ito. Nabanggit ko na ito sa inyo. Nahaharap po tayo sa malaking pagawain. Diba? Nahaharap tayo sa malaking gawain. Actually, noong nakaraang buwan o ilang buwan, ay pinagawa po natin, ipinarepair natin ang multipurpose at inabot po ito, mamaya pagmimitingan namin yan, mga nasa 1.7 na po ang nagagasta natin. Ganun po talaga nagpapagawa eh. Kahabang pinapagawa mo yan, makikita natin yung mga
kasiraan nito. Ano? O ayaw naman natin bitiwan ito na ganun na lang. Sabi nga ng iba, sana, no? Maaari sabihin ninyo, sana yung ginastos doon, ipunin na lang at sa ating hinaharap na pagawain ay yun na lang. Ano? Ang binabanggit ko po ating malaking pagkakagastusan ay yung pagawain po natin. Nalalapit po na, ewan ko kung kailan ito mag-uumpisa, pero inaayos po ito. Doon yung ating pagpapagawa ng bagong sambahan natin doon. Diba? Malaki pong halaga ang ating gugugulin doon. Pero, gaya naman dito diba? Nung ating, sabi nga ni Pastor, kung babalikan natin yung mga yung kanyang naranasan dito sa lugar na ito, sabi, isang anay na lang ang hindi pa pumipirma, babaksak na itong iglesyang ito. Pero, napaayos natin, ano, napagawa natin, napagawa natin, natuto tayong mag-ikapo. Diba? Alam niyo, yung pag-iikapo, hindi naman para sa Panginoon yan Para din sa inyo. Diba? Diba? So, yun po yun. Ano? So, kaya yung ating pagawain iyan, paghandaan po natin iyan. Paghandaan po natin iyan. Ano? At kung tayo ay makapagdadala ng isa, bawat isa ang dadalhin para sa Panginoon. Malaking bagay po yun. At saka baka hindi po natin kayang punuin yung lugar na iyon. Alam niyo, yung doon sa aming mga pag-uusap, pagpaplano, ay abot daw ng 30 sasakyan ang pwede doon. Biro niyo yun? Mahigit parang 40 Ano? So, ang laki nun. Baba lang yun. At yung mga susunod na floor, pero 3 floor lang ata yan, ay doon natin ilalagay. Doon kayo pupwesto. Diba? Doon kayo pupwesto. Sabi nga ni Pastor, pag maliit, madaling punuin yan Diba? Pag malaki, yun ang problema. No? Kaya ngayon pa lang, isipin nyo na, kailangan magdala ako ng isa. Para kung kami ngayon ay 100, sa 1 taon, 200 kami. And so on. And so on. No? So, sa ating naisin na sa pagkakataon na pinapakita ng Panginoon kung ano yung mga salita ng Panginoon na dais nating isiwalat sa inyo, i-preach sa inyo. So, ito na po yun. No? Magtulungan tayo, magpanananginan, gumawa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. At alam natin, ang Diyos ang kikilos. Ito yung naisin natin, pero hayaan natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay, sa buhay ng ating iglesia. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin sa ating pagsamba ngayon sa pakikinig ng ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mensahe mo na ibinigay sa amin, Ama. Tunay na ikaw ang Diyos na sa aming pagtawag, ikaw rin ang Diyos na tutugon sa mga ito. Panginoon, tunay na napakabuti mo
ng iyong pagka-Diyos ay pinakita mo sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Tunay na mayroong mga balakin, mayroong mga plano, balit ikaw ang Diyos ang tutugon dito at mananatili, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen.